Nung bata ka pa, wala kang ibang ginagawa kundi number one, ang maligo. After mong maligo, kakain ka. Siyempre yung parents mo nandiyan asikasuhin ka. Matulog. Tap natin guys. So ang una natin, mukbang natin. Nung kabataan ko, ang naalala ko yung mga food na kung saan madalas na kung wala ng ulam, wala ng budget sabay sa sobrang hirap is minsan kape. Meron tayong rice, used oil, asin, yung mga kamatis, sibuyas. Meron din tayong toyo. I would like to share to you about my childhood stories. Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Coach Ron Santander, a freelance tennis coach from Manila, Philippines. So it's been since May ata yung last third vlog ko. So ano na ngayon? October. So almost 5 months na hindi ako nakapag-vlog. Welcome back guys! Medyo natagalan. Pasensya na po at hindi kayo nakasubaybay sa channel ko. But anyway, share to you my story about my childhood. So ito po ay episode 1 muna. So kasi medyo mahaba yung childhood story ko. At least mag-share pala tayo kung anong mga nangyari sa atin yung during childhood kasi yung pinakamasaya sa nangyari sa buhay natin. Para sa akin I don't know sa inyo, magmumukbang tayo kasi isi-share ko rin sa inyo. Ang kabataan ko sa sobrang hirap kasi yung mga experiences ko dati. So meron tayo ditong pakita natin sa video. Meron tayong rice. Ito yung mga food kasi nung hirap na hirap tayo. Ito yung used oil. Nagprito kasi ako kanina ng isda. Ano pa ba? Asin. Yan. Pag walang ulam ng kabataan, ito yung mga inuulam ko. Meron din tayo dito ng coffee. Tapos, mainit na tubig. So, mamaya explain ko sa inyo kung paano ko gagawin itong mga ito. Tsaka meron din tayo mga kamatis, sibuyas. Yan. Dapat nga yung kung sibuyas is yung dahon na sibuyas. Ito na lang yung option natin. And then, meron din tayong toyo. So, guys, ngayon, I would like to share to you about my childhood story. Kabataan ko kasi, when I was like 5 years old, sobrang hirap ng buhay. Siyempre, hindi naman tayo yung mga angkan natin. Talagang may hirap. So yung papa ko kasi, he was a laborer sa pier. So, hello lahat dyan sa mga nagtatrabaho sa pier. Tapos yung mama ko, sa sideline si mama sa, alam mo kahit anong trabahong inaano ni mama, mananahe, or minsan sa parlor, kahit anong mga sideline ni mama, para lang kumita ng pera sa sobrang hirap ng buhay. So yun, ayun, medyo mahaba na yung balbas natin guys. So, ito yung ng pandemic. And then, ang kagandahan naman doon ay sobrang saya in a sense na kasi diba, parang bata ka pa, wala kang ibang ginagawa kundi number one, maligo. Wala kang magagawin. After mong maligo, kakain ka, diba? Siyempre yung parents mo nandiyan sa'yo para asikasuhin ka. Ganun ka saya, matulog, diba? Yun. So, after mong matulog, maglalaro, diba? Pero, nung kabataan ko kasi medyo pilyo kasi ako nung time na yun eh. Nung kumain, di ba, ng mga alas 12, tapos matutulog araw mga 1 o'clock up to 3 o'clock. Pero kasi, sobrang ng kabataan ko, ko parang adventurous. Gusto kong umalis ng bahay talaga. May kalaro ako kapitbahay ko, at wala kaming ginagawa, kundi, alam mo kung na-experience nyo yung kung huli kayo ng mga gagamba. Oo, sa ilalim ng bahay, yun, may mga gagamba dyan at pinag-away-away namin. At minsan pupunta kami sa may mga damuhan at may kukuha pa rin kami ng mga gagamba. Pero kami makukuha ng gagamba, yun yung mga precious moment na na naalala ko guys during my childhood days. Napakasaya. So ang una natin yan, mukbang natin. Nung kabataan ko, ang naalala ko yung mga food na kung saan madalas na kung wala ng ulam, wala ng budget sabay sa sobrang hirap. Minsan kape. Meron tayong mainit na tubig dito guys. So ang gagawin natin is i-mix natin coffee sa mainit na tubig. And then ang ginagawa namin nung kabataan kami, nilalagyan namin ng kanin. Ayan. Lalo na pag may kutong na kanin. Alam mo pag nagluto ka ng kanin, iniiwan mo. Yung kutong na yun.
i-mix lang natin siya. Ayan. Ayan guys. So, ang naalala ko nito nung kabataan kami guys, once na na-mix na natin, kukuha tayo ng kunting nilalagyan namin ng kanin. Kumbaga ito, yan, lalagyan. Yan. Yan, so magbumukbang tayo guys. Ito yung mukbang na to na kung saan yung mga childhood memories. Ewan ko kung na-experience nyo to ha, nung kabataan nyo. Pero ako na-experience ko talaga to, sobrang hirap ng buhay. At alam mo yung parang dati, uutang lang kami sa tindahan. At minsan di pa kami inutang kasi may previous utang pa si ma'am. Yung parents ko at sa tindahan. Kailangan mo nang bayaran bago umutang. Ayun, kung yun lang mo nakita na mayroon dyan sa bahay, at yun na talaga makakain namin. Diba? So yun tayo guys, kain tayo. Masarap. So yun tayo konti kung ano pang mga na-experience ko sa bahay. Nung kabataan ko. Tapos yung kabataan ko, madalas talaga may bully. May iwasan yung bully sa nung kabataan. Kasi syempre, medyo mahinin ako nung kabataan ko. Tapos kayo, bakla, ganun. Hindi, I mean, madalas tayong binubully nung kabataan. Mayroon talaga, hindi talaga maiwasan yan. Lahat ng mga bata na experience yung bully. I'm not sure sa iba, napaka-bless nyo pag hindi nyo na-experience yung bully. Until now kahit saan naman kahit saan yan, kahit matrabaho ka sa corporate world or kahit sa social media, nandun yung bully. Kung kabataan, hindi maiwasan yan, may tawag talaga sa'yo. Pero hindi advisable. Yung mga kids dyan na mga nanonood, so it's not good na mambully tayo. Ang dami dyan kahit sa school, ang dami mga nakaka-experience dyan na nagbubully. So, wag nyo guys, sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't want to tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Tansyahin nyo lang yung rice at saka yung used oil. Oo. Parang diskarte. Actually, hindi siya healthy. Not advisable. Pero alam mo, sa sobrang hirap ng buhay talaga, kailangan mong ma-experience yung ganun Yung mga taong naghirap, marami, as in sa probinsya. Like din sa probinsya, kahit dito sa Maynila. Ang dami. Minsan nga, na-experience namin nung kabataan ko, minsan nakakakain lang kami twice a day. Kami ni mama. So, isi-share ko po sa inyo guys. Kasi nung mga 5 to 6 years old, nakakain kami na maayos kasi nandyan pa yung papa ko Next episode ng during experience ko yung nawala ni si papa, ko yung story. Sobrang hirap. So, ayun. So high
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.